Naman tayo, no? Alam niyo ba nangyari doon sa NAIA, Terminal 1? So, ganito pala yun ang reason bakit ganun na lang biglang tumakbo ang sasakyan. So, panoorin natin, guys. Well, ito ay isang professional driver talaga siguro. Pero, I don't know, kasi wala mo ko idea. Pero, ito yung in-explain niya bakit ganun talaga nangyari. So, panoorin natin, guys. Sa mga nakakita at sa balita, ang nangyari po doon sa isang SUV na automatic transmission, nakatigil po siya at the same time, nakalagay po siya sa drive. Katulad po nito. Kaya makikita nyo sa dashboard, nakadrive po yan. Pero hindi po tayo umaabante ngayon dahil naka-engage totally yung ating handbrake. Kahit nakalagay po yan sa drive, hindi po tayo aabante dahil naka-handbrake po tayo. So ganto po mismo ang nangyari doon sa SUV na biglang umarangkada. No? So bakit nga ba siya umarangkada? Ibinaba niya yung handbrake. Oh. Okay? So dahil nakadrive po ito mga kaibigan, once na binaba po natin ang handbrake, automatic aabante na po ito, aarangkada na po ito. Pero mabagal lang. So dahil nga mga kaibigan, ay binaba niya yung handbrake, so ang tendency magugulat siya ngayon dahil biglang umabante yung sasakyan. So ngayon, unfortunately, yung paa niya, instead na brake sana ang tatapakan, so yung gas pedal ang natapakan. Kaya nung pag-abante, instead na bumagal, bigla na lamang mabilis ang takbo at mapapansin nyo, yung mga taong naglalakad sa harapan niya, kahit pilit niyang iwasan, ay maraming tao. So may chance pa rin talaga na makabangga siya doon sa mga naglalakad na tao. Parang ganito po ang senaryo nangyari dyan. So nakadrive tayo ngayon. Ayan, makikita nyo sa dashboard. So ibaba ko yung handbrake mga kaibigan. So pag binaba ko itong handbrake na to, gagalaw na po yung sasakyan natin pero mabagal lang to. So babago po siya. So kung mapapansin nyo, umabante na po siya. So dahil nga, hindi expect nung driver na umupo dito sa driver seat, so yung paa niya, instead na pepreno sana, so gas na patapak. Yan, sa kagustuhan niyang pumreno, syempre, hindi niya yung pagtapak, pero gas pedal ang natapakan. Kaya instead na tumigil, mas bumilis po ang takbo ng sasakyan. So yan po yung lagi ko sinasabi sa inyo na kapag ka po kayo ay bababa sa sasakyan, lalo pag automatic transmission, lagi niyo pong isusure na nakalagay sa park mode at naka-engage properly ang inyong handbrake. Para po naiiwasan natin yung mga ganong aksidente, lalo na nga po kapag tayo ay gagamit ng mga pedal, instead na brake pedal sana ang tatapakan, napapatapak po tayo sa gas pedal. Yan ang maliwanag. Ang liwanag ng kanyang explanation, no? Kaya bigla palang humarurot na lang talaga, umarangkada yung SUV. Yun palang reason. Well, naalala ko kasi yung kapitbahay namin, anak ni Nana, yung kidney survivor ba siya, guys? As in, mga ilang weeks pa lang talaga siya na operahan sa kidney. At isa siya sa matalinong babae. Tapos nang pag-uwi niya, galing sa Manila, nakauwi na dyan sa Iloilo. So, yun ang nangyari. Talagang, yun, ano ba tawag yun? Inarangkada siya ng, yun, naglalakad ka lang ba? Alam mo yun, disgrasya talaga, hindi mo talaga maasa. Hindi mo talaga alam kung kailan mangyayari. Yung naglalakad na siya papunta ng work niya. Yun, yung sasakyan din na automatic. Bigla lang umarangkada na, yun, nasagid siya. Talagang nasa ilalim talaga siya ng sasakyan. Talaga wala. Hindi talaga na survive. Kaya umaga, kidney survivor, pero sa isang iglap lang, doon talaga siya, doon talaga hanggang doon na talaga yung buhay niya. Kakalungkot, diba? Yung mga hindi natin inaasahang pangyayari. Kaya ang ganda ng paliwanag ni Sir nito, na kahit hindi man tayo, wala man ako alam sa mga ganyan, pero at least, naintindihan natin yung paliwanag niya. Sobrang klaro ba, na isa yun sa mga reason. Mahirap naman talaga pag automatic, sa totoo lang. Kaya, mag-ingat. Kaya sa mga nag-automatic dyan, dami kasi masasakyan ngayon sa panahon ngayon. But anyway, so, isa yun talaga sa mga reason bakit gano'n ang nangyari sa Terminal 1. At, isa din sa reason, at bakit talagang dire-diretso lang din, dahil meron din naman talaga, makikita din naman talaga natin pagkukulang talaga doon sa Terminal 1, na wala siyang, ano ba tawag doon, yung harang, yung bakal na, ano ba tawag doon, siguro yung ganun,
hindi mangyayari yun. Nilagyan na ng bagong bollard barrier sa curbside ng entrance sa passenger drop-off sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City pagkatapos ng aksidenteng nangyari na ikinasawi ng 2 katao. Tingnan nyo dito guys, oh. Oh, yan, 7-Eleven yan dyan. Tapos dito, may harang. Mga harang. May mga harang yan dito guys. At ang ganda ng pagka-design kasi nga 7-Eleven, tapos ilagyan nila ng ganitong puno-puno for just in case ano ba yung mangyayari, something like that, di ba? Pero may harang talaga siya ba guys ba? May protection siya na hindi agad-agad mangyayari. Tulad nangyari sa may airport. Kasi wala yatang harang yun. Ano ba tawag sa harang na yun? Tulad nito oh. Wait lang. Dapat ganito yun oh. Yung dapat naisip talaga nila yun. Oh. So, kumbaga, hinintay pa talaga may nangyari bago lagyan. Yung ganito, ito, malaking tulong to. Ano tawag dito ba? Malaking tulong kasi to eh. Tingnan nyo guys. Yan. Bawat tatawid. Ganyan. Oh. May harang siya. So, ganyan. Oh, tingnan mo dito sa Hong Kong. Yan. May harang din. Diba? Oh. Daanan. Kasi nga, for just in case na yung aksidente kasi hindi talaga natin alam na mangyayari ba. Diba? At least hindi agad-agad madiretso talaga sa'yo. O bawat ano yan may harang yan guys. So sa airport, ang nangyari dun sa airport, kung saan ka nagkaroon ng aksidente, dun lang talaga naisip nila lagyan yung ganyan. No, ngayon, hirap no? Na talaga dito sa sa Hong Kong. Though maliit lang ang Hong Kong. Pero tinan mo yan. Yung protection talaga ng mamamayan nila, yung iniisip nila. Kasi nga hindi ko rakot. O tingnan guys oh. Mga ganito guys, malaking tulong kasi yung guys. Kung alam natin, hindi naman talaga sadya yung aksidente nga ang nangyari, 'di ba? Sa pagiging ano din ng careless din ang tawag ito ng driver. Pero kung naging careless man ng driver, sana kung may ganong harang man, hindi rin agad-agad didiretso yun sa bata o sa doon sa terminal, doon mismo sa mga tao. Ay nako, nakaiwasan na sa tinatawag na aksidente pa rin. Kumbaga yung sinasabi na safety first. Hay, iba, tinan nyo dito. Ganito kaganda sa Hong Kong. Kaya I love Hong Kong sa totoo lang. Ay, nako. Kung may time lang talaga, kung may chance lang na maniraan talaga ng Hong Kong. Ay, sarap maniraan sa Hong Kong. Pero sarap pa rin naman sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas naman, doon naman sa mga province life, yun, maganda yun. Pag may pera ka lang, makaipon ka lang, may tawag doon, mayroon ka lang lupa, mapagtaniman, simpleng buhay lang, ayos na. Ay, di ba guys, ang ganda ng Hong Kong. So, dito talaga, ay nako, napaka-importante talaga sa kanila yung safety. Yun lang guys, anyway, bye!